natin itong manifesto ng mga PMA graduates, mga general ito na nananawagan ng paglaya nga ng dalawa ni Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy noong kasagsagan na nasa kamera pa sila. Unahin natin. 200 na po ang pumirma sa isang araw lang po na ito po ay nailabas. No? Yan po kami laban sa pagguho ng kalayaan. Tayo sa kalayaan ay walang kaduda-dudang nagbibigay suporta dito kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. The hunger strike ay protesta sa paglabis sa kapangyarihan ng Kamara de Representante. Lumihis sa kanyang katungkulan at ngayon ay ginagamit na bilang isang sandata laban sa demokrasya. Ito po natin ng pagkulong kay Lorraine at kay Eric. Ito po ay paglabag sa kanilang mga karapatan. Po ng Kabanang Bayan ay hindi po yan pribilehiyo. Yung paghahanap sa katotohanan sa paggastos ng pondo ng taong bayan, hindi po yan pribilehiyo. Kapag yan ay pinagkait, yan po ay pagtatraidor sa tiwala na binigay ng taong bayan. Na kapag ang karapatan ng malayang pananalita at pamamahayag ay sinusupil, lahat ng taong bayan ay kinakailangan manindigan sa mga kalayaan na ito. Ang pribilehiyo na nakasaad sa SOTO Law, Shield Law at ang kahit anong tangka na ito po ay hindi patupad ay isang pagtatraidor po sa bayan. Kanilang demand accountability for legislative overstep. We call for a full and transparent accounting of the actions leading to the egregious detention. Those responsible for this overstep must be held to account. Kinakailangan lahat ng mga umabuso sa kapangyarihan sa Kongreso ay mapanagot sa kanilang mga ginagawa. Kami na dapat ibalik ang integridad sa Kamara de Representante, hindi siya po pwedeng gamiting instrumento ng pangangapi. Namin ang pagsusupil sa karapatan at hindi kami titigil hanggang maibalik ang katarungan. Also power. Magmamasid kami at maninindigan para protektahan ang ating mga kalayaan, lalong-lalo na doon sa mga lumalabis sa kanilang mga kapangyarihan. Panunupil ng karapatan, hindi kami mananahimik at patuloy na maninindigan para sa kalayaan. Tuwid ng Kamara de Representante ang pagkakamali nila. Otherwise, baka maturing silang kalaban ng taong bayang Pilipinas. Sa lahat na protektahan ng mga demokrasya, sama-sama tayo po ay magwawagi. At ito po, mahigit 200 nga po ang nalagdaan. Kasama dyan sa mga kakilala ko mga pangalan, ha? Dante Langkit, Antonio Park, po 200 to, no, mga high-ranking officers po lahat ito, no, mga naging general, no. At hindi naman po pwede talaga yan isang tabi at pagkabit, ano yung tawag doon, kibit balikan, no, dahil sila po talaga ay mga nagpapakamatay para po depensahan ang ating demokrasya laban sa banta ng teroristang CPP-NP. Ayun po guys, so natunghayan nyo na ang aking introduction. Ang ipatutunghay ko po sa inyo ngayon ay yung manifesto o yung paghahayag ng ating military, ang ating mga kasundaluhan dito sa Pilipinas. So naghayag po sila, pinahayag nila yung kanilang mga damdamin patungkol dito sa nangyayari sa Kongreso. So nagpirmahan sila at sinad nila doon kung ano yung mga damdamin nila dito. At natunghay nyo sa aking introduction. So eto na po at ating sisimulan ang ating nagsasalita na si Attorney Harry Roque patungkol po doon sa manifesto ng ating mga kasundaluhan. Napakaganda po at ang ating mga kasundaluhan hindi pala natutulog. Sila po pala nakatingin o nakatunghay kung ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Dahil naman po ay sila po ay may tungkulin sa ating bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Nakakatuwa po at sila po kahit na retirado na sa pagiging sundalo ng ating bansang Pilipinas, ay sila po ay sinasabi nga po hindi natutulog. Nakatunghay pa rin sila sa atin at ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa mga ating mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines, particular dito sa mga PMAers, ang Philippine Military Academy. Maraming salamat po sa inyo at hindi nyo po kami pinababayaan kahit po kayo ay retirado na.
So, yung iba naman, hindi pa retirado rin, nakapirma po rin dyan sa manifesto nila o ang kanilang paghahayag ng kanilang mga damdamin. So, wag na po natin padalgalin at sisimulan na po natin ang ating vlog patungkol dito sa manifesto ng AFP or ang Philippine Military Academy graduates. So, ito na po. At bago po ang lahat ay nagpapasalamat po ako sa aking mga subscriber, sa aking mga viewers, at sa patuloy nilang pagsuporta sa aking YouTube channel DIY KKB Informative. So, tunghayan po natin kung ano po ang pahayag ng ating mga PMAers o yung ibang mga retiradong mga PMAers. Ito na po, si Attorney Harry Roque. Babasahin natin itong manifesto ng mga PMA graduates, mga general ito, na nananawagan ng paglaya nga ng dalawa, ni Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy, noong kasagsagan na nasa kamera pa sila. Unahin natin ito. Mahigit kumulang 200 na po ang pumirma sa isang araw lang po na ito po ay nailabas. No? Ayan, so ipapakita po natin yung kanilang manifesto. Nagsasabi dito, Attorney, Manifesto for the Defense of the Democratic Rights and the Immediate Release of Dr. Lorraine Badoy Partosa and Mr. Jeffrey Ka Eric Celis. Manifesto para nananawagan sa pagpalaya kay Lorraine Badoy at kay Ka Eric. An unyielding stand against the erosion of democratic liberties. Nananandigan po kami laban sa pagguho ng kalayaan. Sinasabi dito, in the gravest terms, we, the custodians of liberty and justice, together with our spouses, families, and the broader community of allies, rise in unison and assert our resolute and unflinching support for Dr. Lorraine Badoy Partosa and Mr. Jeffrey Ka Eric Celis. Kami mga nagbabantay sa kalayaan ay walang kaduda-dudang nagbibigay suporta dito kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Their current hunger strike symbolizes a profound and direful protest against the flagrant abuse of legislative authority with the House of Representatives. Ang kanilang pag-hunger strike ay protesta sa paglabis sa kapangyarihan ng Kamara de Representante. And a body that has strayed from its noble mandate and succumbed to wielding its power as a weapon against the very citizens it is bound to serve. Ang Kamara na lumihis sa kanyang katungkulan at ngayon ay ginagamit na bilang isang sandata laban sa demokrasya. Ito po ang kanilang uncompromising position, Attorney. Zero tolerance for injustice. Zero tolerance po para sa injustice. We condemn in the most vigorous terms the detention of our compatriots under the guise of legislative inquiry. This act is a miscarriage of justice and a blatant affront to the rule of law. Kinukundina po natin ang pagkulong kay Lorraine at kay Eric. Ito po ay paglabag sa kanilang mga karapatan. Isa pa sa kanilang posisyon, imperative for transparency. Nananawagan kami sa magiging transparent, no? Ano ba transparent sa Tagalog? Kinakailangan po bukas ang kanilang mga gawain para busisiin ang taong bayan. We declare that the pursuit of truth, especially regarding the use of public funds, is not a discretionary activity but a fundamental right. And when those in power stifle this pursuit, they betray the public trust. Ang paggastos po ng kaban ng bayan ay hindi po yan pribilehiyo. Yung paghahanap sa katotohanan sa paggastos ng pondo ng taong bayan, hindi po yan pribilehiyo. Kapag yan ay pinagkait, yan po ay pagtatraidor sa tiwala na binigay ng taong bayan. Pangatlong uncompromising position po nila, Attorney, sacrosanct rights under attack. Go ahead. We sound the alarm, and the freedoms of speech and press, the very lifeblood of our democracy, are under siege. When protectors of truth are persecuted for invoking their legal rights, it is a clarion call for all defenders of liberty to stand in opposition. Nananawagan kami na kapag ang karapatan ng malayang pananalita at pamamahayag ay sinusupil,
lahat ng taong bayan ay kinakailangan manindigan sa mga kalayaan na ito. At yung pang-apat na uncompromising position, unwavering support for press freedom. We steadfastly support the full implementation of RA 11458. Any attempt to undermine the law is an attack on the foundation of our democratic society. Pinaninindigan nila ang pribilehiyo na nakasaad sa SOTO Law, Shield Law at ang kahit anong tangka na ito po ay hindi patupad ay isang pagtatraidor po sa bayan. Ang demand po nila, immediate release of Dr. Badoy Partosa and Mr. Celis. We demand the immediate and unconditional release of our colleagues. Their detention is not only illegitimate, but also emblematic of a distressing trend of authoritarian overreach. Nananawagan kami na mabilisang palayain si Ka Eric at si Lorraine dahil ang kanilang pagkakakulong ay yan po ay diktadura. Pangalawa, sa kanilang demand, accountability for legislative overstep. We call for a full and transparent accounting of the actions leading to the egregious detention. Those responsible for this overstep must be held to account. Kinakailangan lahat ng mga umabuso sa kapangyarihan sa Kongreso ay mapanagot sa kanilang mga ginagawa. At yung pangatlo, sa kanilang naging demand, ang restoration of integrity in the House. We urge a swift return to the principles of democratic governance within the House of Representatives. This institution must not be allowed to devolve into an instrument of political suppression. Nananawagan kami na dapat ibalik ang integridad sa Kamara de Representante, hindi siya po pwedeng gamiting instrumento ng pangangapi. Yung kanilang resolve, unwavering support, our support for Dr. Badoy and Mr. Celis is absolute. We stand shoulder to shoulder with them in their fight against the tyranny of silence and oppression. Naninindigan nating mga kasundaluhan, mga top-ranking officers, mga graduates ng PMA, kasama si Lorraine Badoy at si Ka Eric. Active resistance. We pledge to resist with every resource at our disposal the insidious encroachment upon our democratic rights and liberties, and we will not rest until justice is restored. Lalabanan namin ang pagsusupil sa karapatan at hindi kami titigil hanggang maibalik ang katarungan. Eternal vigilance. We commit ourselves to the vigilance necessary to safeguard our democracy for those who would seek to undermine it from within the halls of power. Magmamasid kami at maninindigan para protektahan ang ating mga kalayaan, lalong-lalo na doon sa mga lumalabis sa kanilang mga kapangyarihan. In the face of this affront to our democratic way of life, we stand firm. Let it be known that our will cannot be bent, our voices cannot be muted, and our fight for justice will not be deterred. Sa harap ng panunupil ng karapatan, hindi kami mananahimik at patuloy na maninindigan para sa kalayaan. The House of Representatives must heed the call to right this wrong, lest it be forever marked as an enemy of the people it purports to represent. Kinakailangan ituwid ng Kamara de Representante ang pagkakamali nila. Otherwise, baka maturing silang kalaban ng taong bayang Pilipino. We call upon all who cherish freedom and democracy to join us in this critical stand. Together, we will not falter. Together, we will prevail. Nananawagan kami sa lahat na protektahan ng mga demokrasya, sama-sama tayo po ay magwawagi. At ito po, mahigit 200 nga po ang nalagdaan. Kasama dyan sa mga kakilala ko mga pangalan, ha? Dante Langkit, Antonio Parlade, dating takapagsalita ng NTF-ELCAC, no? Sino ba mga kilala ko dyan, no? Oo, dami po, 200 to, no? Mga high-ranking officers po lahat ito, no? Mga naging general, no? At hindi naman po pwede talaga yan isang tabi at kabit, ano yung tawag doon? Kibit balikat, no? Dahil sila po talaga ay mga nagpapakamatay para po depensahan ng ating demokrasya laban sa banta ng teroristang CPP-NPA. Attorney, gaano ba kahalaga ang ganitong manifesto at kalakas ang ganitong mensahe para sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa House of Representatives? So yun guys, ito nga po yung manifesto lang, ibig po sabihin yung pagpapahayag ng kanilang damdamin patungkol dito sa nangyayari sa ating lipunan. At nagagalak naman po ako, alam ko kayo rin nagagalak na ang ating mga PMAers na kahit man sila iretirado na, ay ang damdamin nila ay nasa sa taong bayan pa rin dito sa Pilipinas. Nakakatuwa po
talagang napapalakpak po ako. Palakpakan po natin yung mga PMAers natin na bagamat sila retirado na, sila nakatunghay pa rin. Nanonood pa rin po kung ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya po sila nagkaroon ng manifesto na ganito upang ipahayag ang kanilang mga damdamin sa mga nangyayaring kabaluktutan dito sa ating bansang Pilipinas. Lalo-lalo na po doon sa pinatutungkol nila ay sa Kongreso. So, hindi ko mai-express yung aking damdamin dahil sa galak at kasiyahan. Dahil hindi sila natutulog at kahit na sila retirado, narito pa rin sila sa ating tabi. At sumusubaybay kung ano ang mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Ituloy po natin ang kanilang talakayan dito. Alam mo ba dito sa Southeast Asia, tayo na lang po ang tunay na demokrasya. Bakit? Sa ibang bansa po, hindi na sila naniniwala sa eleksyon. Alam nyo ba, sa Thailand, walang eleksyon. Ang mga nakaposisyon doon, militar. Sa Myanmar, militar ang nakaposisyon. Sa Cambodia, mga militar din ang nakaposisyon. Sa Vietnam, yan po ay Politburo, no? Pero napakalakas din ng militar. Ibig sabihin, kapag ang sundalo nakialam sa pamumuno, mawawala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan na mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para pagtumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi natin sinasabi na yan ang layunin ng statement. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi po pwedeng hindi pansinin ang sentimiento ng mga profesional na sundalo na inalay na ang buhay para sa ilang bayan. Makinig po kayo. Tama. Naninindigan pa rin sa demokrasya ang ating kasundaluhan. Yun. At naniniwala sila na meron ng paglabis sa kapangyarihan dito sa desisyon na ipakulong si Lorraine Badoy at si Ka-Eric. Naintindihan ko kasi ang sentimiento niyan eh. Kasi ako, dati akong aktivista, no? Talaga naman pong pupulaan natin ang kasundaluhan, human rights abuses. Pero itong si Badoy at saka si Celis, wala nang ginawa kundi itaguyod nga ang laban dito sa mga teroristang CPP-NPA, nakapareho rin ng mandato ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Kumbaga nagkakaisa sila na protektahan ng demokrasya laban sa banta ng CPP-NPA na terorismo. So, sila ay magkabaro. Yung iba, yung mga sundalo, hawak ang baril at inaalay ang buhay. Pero si Ka-Eric at saka si Lorraine Badoy, inaalay naman nila ang pang-araw-araw na buhay nila dito sa laban sa terorismo. So, hindi talaga po pwedeng hindi pakinggan yan. Otherwise, nako, pag hindi pinakinggan ng militar, baka sila na magsabi ko anong gusto nilang mangyari. Ulitin ko po ang Thailand, wala pong demokrasya dyan. Kasundaluhan ang nagpapatakbo. Ganyan din po nangyari sa Myanmar. At ganyan din po nangyayari ngayon sa Cambodia. Mayroong mga civilian leaders, pero sa totoo lang, ang militar talaga nagpapatakbo ng lahat. Dahil meron nga silang monopoliya ng mga baril. Yan naman po yung mangyayari kapag napuno na ang salop. Dahil sila ay hindi napapakinggan. So kailangan sa demokrasya, pakinggan ang lahat. Tama. Dahil kung hindi po, baka magtanim sa loob nila ang sama ng loob at kung ano pa ang mangyari. So, hindi naman ako nagtataka na nung nakita nilang, wow, ang daming mga high-ranking general na actually, yung information pa doon, attorney, yun ay PMA lang. PMA lang, paano pa yung iba pa? Yung mga ROTC pa. Yung PNPA. Marami pa yan, no? Nasa 100, ang huling bilang dito, 137. Merong, merong dating chief PNP. Sino yung chief PNP na? Sunny Razon, CGPA, Philippine Army ito. Esperon pala, nandyan, nakapirma. General Esperon. General Esperon. At marami pa yung mga kilala, mga 91 and 92 na mga retirado na ito. Halo-halo na ito. Dami. Ngayon, di lang natin na isa-isa kung sino ito mga nandito, no? Pero ang daming mga pamilyar na mga pangalan, ha? Na nanindigan, wala silang pakialam kung magalit sa kanila ang gobyerno, no? Basta sila
nagparating na kanilang paninindigan na tutol sila sa panunupil ng karapatang pantao ni Celis at ni Badoy. Kasi nga naman, kakampi talaga sila ng kasundaluhan laban dito sa terorismo. Bakit sila ikukulong? Hindi ba dapat ikulong yung mga ginagamit ang pondo ng taong bayan para pambili ng baril, para patayin ang kapwa Pilipino? Bakit hindi yan ang ating kalabanan? Bakit ngayon merong strategic alliance kayo dyan? Ngayon lang nangyari yan. Nagaling naman ako dyan sa Kongreso. Hindi namin tinatanggap kahit saan yan. Mayorya, minority, bahala kayo dyan. Mag-independyente kayo dyan. Kalaban kayo ng taong bayan. Hindi kayo po pwedeng dapat kampihan. Isa ba dapat na hindi natin makakalimutan o dapat kalimutan ng mga opisyal ng gobyerno, itong si Eric Celis ay dati kadre. Nagiging asset ito ng kasundaluhan at ng marami sa atin na laban dito sa teroristang grupong CPP and PNF. At dahil sa kanya, marami tayong nalalaman tungkol sa ginagawa, attorney, na noon ay tinatago nitong grupong ito at marami ang nalilinlang. Alam mo, nung naghain kami ng isang araw petition kasama ko yung mga bahay ni Ka-Eric at saka esposo ka ni Lorraine, abain sabi sa akin nung may bahay ni Ka-Eric, alam mo, mahigit 20 taong kaming nakibaka. Lumaban sa gobyerno. Pero nung lumalaban kami sa gobyerno, hindi naman kami nakulong. Kung kailan sumusuporta pa kami sa gobyerno ngayon, na nagbalik loob na kami sa gobyerno, tsaka pa nakulong si Ka-Eric, meron ba katarungan dito? Yung kalaban sila ng gobyerno, hindi sila kinulong. Ngayon kakampi sila ng gobyerno, laban sa teroristang CPP, ngayon pa sila kinulong. Ay nako, where is the katarungan there? Nasaan nga yung katarungan dyan, mga taong mga kababayan? No? At bukod sa mga PMA graduates, mga general attorney, maging yung mga kasamahan, mga dating rebelde din, mga kadre ito, mga matataas din na mga opisyal sa teroristang grupong CPP-NP na nagbalik loob ay patuloy na nananawagan din that time na nasa kamera pa sila na palayain nga itong si Ka-Eric at Dr. Lorraine. At yung suporta na yan, attorney, ay hindi basta-basta din dahil malaking tulong ang naiambag nitong si Ka-Eric din sa ating bayan at sa marami pang mga kadre na nagbalik loob na sa gobyerno, naging asset ng gobyerno at hindi sila naging kalaban na ngayon, naging katulong, kapartner na ng ating kasundaluhan. Nakakatawa nga, nag-o-offer tayo ng amnesty, nag-o-offer tayo ng peace talks, and yet yung nagbalik loob, siya pa ang kinulong. Samantalang yung mga pumapatay na mga terorista, ngayon, sila pa ngayon ang binibigyan ng free trip to Norway. 5-star accommodation pa. Ewan ko lang kung magbabiyahe pa yan ng business class, no? Nasaan ang katarungan dyan? Mali po. Talaga naman po nagpapasalamat tayo sa ating mga kasundaluhan dahil kung sila po ay hindi natatakot harapin ang mga teroristang CPP-NPA, lalong hindi sila matatakot na paalam ang kanilang karapatan doon sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Buti nga, patanong lang yun, attorney, dahil considering ito mga dating kadre, nagsisilbi sa teroristang grupo before, maraming alam din ito sa mga opisyal ng gobyerno na narito sa kasalukuyan. Hirap naman din i-divulge nila yan kung wala silang sapat na ebidensya. Pero personally, meron silang kaalaman hinggil sa mga nagaganap, hinggil sa mga ginagawa ng ilang opisyal o ng maraming opisyal ng gobyerno. Nagtataka nga ako doon sa hearing. Wala talagang frontal confrontation between doon sa mga kaalyado ng teroristang CPP, NPA at saka kay Ka-Eric. Kasi alam niya yung mga katotohanan ng pinagagawa nila. Kaya nawawala sila pag nandiyan na si Ka-Eric, di ba? Ano kayang kinatatakot nila, di ba? Ang Kongreso attorney, isa yan sa mahalagang parte ng ating pamahalaan dahil nasa kanila ang pagbabudget para matiyak yung proyekto na maipapatupad. Itong 5 trillion mahigit. 5 point, ilan na ba ngayon? Sa totoo lang, itong si Harry Roque. Pero dito kailangan po sa Senado. 5.7. 5.7 na. Boto natin sa Senado sa 2025. Trillion pesos. Pirma na lang siguro ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan dito. Ang highlights dito sa budget na ito na binuo ng Senado at ng Kamara ay ang pagtaas ng budget para sa Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines sa gitna na rin po ng tumitinding tensyon dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea. Maliban pa rito, nakapaloob din sa 2024 proposed budget yung suporta sa suporta sa self-reliance sa agrikultura, hindi lang taasan ang income ng mga Pilipinong mga magsasaka at mangingisda at makatutulong din ito sa pagtiyak sa food security. Sana naman. Okay?
kasi mamaya babasahin din natin kung ano naman ang Yun pulso. po guys. So, iba na po yung pinag-uusapan nila. Doon lang po tayo sa mga pinirmahan ng ating mga dating retirado na sila, mga PMAers, mga high-ranking officials, mga general to. At sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So, nakakatuwa po guys. Nakakatuwa po. Ang alam natin, wala na silang pakialam pagka sila retirado na. Pero, hindi po pala. Sila po pala nakatunghay pa kung ano nangyayari sa ating lipunan. At malaking po yun. Malaking bentahe po yun dahil mahal pa rin tayo ng ating mga kasundaluhan. Bagamat sila retirado na, yung iba naman hindi retirado, pumirma dyan. Talagang nakakatuwa po guys. Hindi ko maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko. Alam ko kayo rin na hindi natin maipaliwanag kung ano yung saya at galak na nararamdaman natin na patuloy pa pala tayong minamahal ng ating mga kasundaluhan. Kahit man sila retirado, kahit man sila hindi retirado, masaya po. Masaya at yun nga, hindi ko na kung ano yung pwede kong sabihin kasi sa saya at galak na sila pala ay nariyan pa sa ating tabi at binabantayan tayo tungo sa demokrasya ng ating bansang Pilipinas. So hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative at nagsasabing keep safe, God bless, and you have a great day. See you on my next vlog guys. Wala na kasi akong masabi. Hindi na ako makapagsalita. Dahil sa akin saya at galak. Thank you po. Maraming salamat.